Parang nasa petsa de peligro na po tayo nito, mga kababayan. Ito, nasa balita. Kalalabas lang. 4 na oras lamang po ang nakalipas. Ang sabi ho rito, aba, magbebenta di umano ng mga ari-arian si Marcos, mga kababayan, para makabili lamang po ng langis. Wala na, said na ang kaba ng bayan. May kasabihan nga po, pag ang tao nagigipit, sa Bombay kumakapit. Pero si Marcos, mga kababayan, kasi nga walang ibang diskarte, ang kasabihan naman po, bagay sa kanya, pag si Junior nagipit, natawa na akong puta. Sa pagbebenta ng ari-arian, kakapit. Yan lang ang diskarte niya, mga kababayan Ewan ko kung yung utang na ninanais nila na ibigay na ba sa kanila. Kasi parang uutang yata sila ng 8 billion ba yun? Ewan ko, parang ganun, mas malaki pa rin yata. Ganun. Nakalimutan ko, nasa balita yun eto, wala na yata nagpapautang sa atin. Kaya magbebenta na lamang po ng ari-arian. Naku, kasayang naman yan. Mga kababayan, papayag ba kayo? Naku, sinaid po nilang lahat. Said na po ang kaba ng bayan. Wala nang mairilis na pera para pambili ng langis na napakamahal na sa pandaigdigang merkado kasi ninakaw ng mga putang ina ito, mga kababayan. Mali-maleta po napunta sa iba't ibang mga kawatan ng mga elected official. Sila nagpapakasarap buhay po no? Yung mga nakatanggap po ng maleta, sarap po ng buhay. Putang ina, hindi po nila ramdam ang mahal na presyo ng langis. Tayo po ang apektado, tayong mga pobre, mga kababayan. Eto, matatawa ka na lang sa kabubuhan talaga nitong si Junior, mga kababayan Walang ibang diskarte, magbebenta na lang daw. Ito ang sabi, PBBM admin, magbebenta ng ari-arian para makabili ng oil supply, mga kababayan. Kita nyo na. Ano-anong ari-arian kaya ito, mga kababayan? Mamaya malalaman po natin. Ituloy ko lang po yung basa. Pinabibilisan na ng administrasyon ni Marcos, ayoko na tawaging Pangulo ito, Marcos Jr., ang pagbebenta, mga kababayan ng ilang prime government assets upang matiyak ang sapat na supply ng langis sa gitna ng tumataas na presyo nito sa pandaigdigang merkado, mga kababayan. Bilisan nyo na yan. Ibenta nyo na yung mga prime government asset. Mga kababayan, pagbibenta na lang ba talaga ang nalalaman itong mamang ito? Junior, baka mapakiusapan mo pa. Yung mga malalaking bangko, utangan mo na lang kaysa magbenta ka. Di ba, mga kababayan, yung mga property na yan, yung mga prime assets na yan ng gobyerno, tumataas po ang value niyan Di ba? Yung utang, nababayaran naman yan paunti-unti. Kung walang kurakot. Mangyayari yan, mga kababayan, sa administrasyon pa ni BP Inday Sara, yung makakabayad ng utang ng Pilipinas. No? Bilisan nyo na, sabi niya. Pinabibilisan niya na. Gigil na. Baka mapagbentahan yan, mga kababayan. Halimbawa, isa lang. Nasa mga 150 million. Ang declare po, 125 lang. Siyempre may... Sanay na yung mga yan Putang ina mga yan Hindi kikilos kung wala nga kapalit. No? Yan ang masama sa isang, halimbawa, pinalaki ng isang ama yung kanyang anak.
Kanyang mga anak na sinanay na kada uutusan may suhol. Ayan, ganyan nangyayari. Nadadala ho pag sila ay naging politiko na. Kikilos lang yan kapag kami kapalit. Pero pag wala, bahala kayo dyan. Mayaman yan eh. Hindi nga siguro nakapaglinis ng banyo yung mama na yan. Dahil pinanganak nga siguro yan sa loob ng Palasyo Malacanang. Ilang taon ba sila dyan sa Palasyo Malacanang? Hindi ho nakatikim ng hirap yan, mga kababayan. Hindi po marunong sa diskarte. Kaya magbebenta na lang. O ayon sa ulat, eto na, kabilang sa target na ibebenta ngayong taon, ang Atrium of Makati, mga kababayan. Ano ba itsura niyan? Hindi ko mga nakita pa yan. Taga Davao, probinsyano kasi tayo. Maganda ba yan? Yung Atrium of Makati. Ito pa, Mylong Complex. Hindi ko pa rin ako nakikita yan. At bahagi ng Food Terminal Incorporated o FTI, mga kababayan, property po yan sa Taguig. Nako, pwede pala yun. Property ng Taguig, tapos meron namang sariling local government ang Taguig, ibebenta ng national government. Pwede pala yun. Ewan ko, di na natin alam patungkol sa mga bagay na yan. Di naman po tayo abogado. O basta ito, nagre-relay lang po ako sa inyo kung ano po mga plano di umanong gagawin nila. We are targeting Atrium of Makati, Mylong, and portion of FTI. Portion lamang. Portion for FTI for this year. Predisposition activities are currently ongoing ayon kay Finance Assistant Secretary Michael Peter Alejandro. Samantala, sinabi ni Department of Finance Secretary Frederick Go na ang kikitain sa privatization ay gagamitin upang makabili karagdagang supply ng langis, mga kababayan. Papaano ho? Sa kagustuhan nila na ibenta yung mga prime government asset na yan, wala nang gustong bumili. Sa palagay ho ninyo, sinong mga mayayaman na mga negosyante ang bibili sa mga ari-arian na yan ng gobyerno? Buti sana kung mapapakinabangan nila yan, depende sa kung anong negosyo meron sila. Siyempre, kung bibili nila yan, yung building, hindi na mapapakinabangan, titibagin yan, lupa lang talaga. So, magpapatayo ulit sila ng panibagong building, ang gastos na naman. Ganitong napakamahal ng presyo ng langis. Sino bibili? Nasa kagipitan lahat ng tao ngayon. Kung ano merong hawak mong pera, hawakan mo muna. Huwag mo munang iwaldas. Kakailanganin mo yan pagdating ng araw. Di ba? Kaso ho, mga kababayan, sa bansa ho natin, hindi po ganoon ang nangyari. Hindi po hinawakan yung pera na meron po tayo mula sa buwis nating lahat, mga kababayan. Abay, pinaghati-hatian ng mga yawa at animal na yan, mga kababayan. Di ba? Pinaghati-hatian ng mga kawatan. Ngayon, naghihirap na tayo, wala na tayong langis. Mauubos na. Paano ipambibili natin? Paano kung hindi bilhin ito ng mga negosyante? Yari tayong lahat nito. Mabuti kaming mga mahihirap. Sanay man kaming sumakay ng kalabaw, kabayo. May kabayo ako okay na sa akin yun. Mura man ang kabayo sa amin. Sa mga gustong bumili ng kabayo, chat nyo lang ako. Pagbentahan ko kayo. Alang naging naging tawag ito? Ano tawag dyan? Dicer? Dicer ba tawag dyan? Promo? Ano tawag dyan? Ng kabayo. Mauubso na yan. Kabayo na meron pong karitilan, panahon po ng paraon. Di ba? Pag naubusan tayo ng gasolina, ganyan po mangyari sa atin.
Hindi malayong mayari po na hindi maubusan ng gasolina, ganitong wala na nga tayong pambili daw at magbebenta na lang sila ng ari-arian para makabili tayo ng langis. Nako, nakakatakot na po ito. Tinatayang aabot sa 193.7 billion ang maaaring makalap mula sa pagbebenta ng mga idle government assets. Sa kabila nito, tiniyak ni Marcos na may sapat pang stockpile ang bansa na aabot sa 50 hanggang 30 araw habang patuloy ang pakikipag-usap sa ibang bansa para sa dagdag na supply. Patuloy naman ang pagtaas ng presyo ng petrolyo sa gitna ng tensyon sa Middle East na direktang makakaapekto o nakakaapekto sa pandaigdigang merkado, mga kababayan. Maliwanag na ho sa atin yan.